The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, manatag. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman, si Master Judea. At ako naman, si Mark Tolentino. No. Hindi ha. Meron tayong isang malakas na kasama ngayon at sigurado ako in demand ito dahil kanina actually ngayong araw na to yung huling araw ng pagfa-file ng Certificate of Candidacy ng mga gustong makakuha ng posisyon sa gobyerno. And itong araw din na ito masasabi nating historic para sa mga taga Kingdom of Jesus Christ dahil ang ating butihing pastor na si Pastor Apollo Kibuloy ay nagdesisyon na tumakbo bilang senador itong darating na 2025 senatorial election. Yes, tama. Midterm election. At talaga naman, nawindang ang sambayan ng Pilipino. Talagang ito yung pinaka nag-trending sa lahat ng mga nag-file ng COC for the past 8 days. Ito talaga yung lahat ng media outlets laman itong balitang ito. At syempre, kasama dyan sa pagdidesisyon na yan, si Attorney Mark. Hindi naman. We are just a consultant. Advice tayo ni Pastor na pwede siyang tumakbo. Ang decision galing pa rin sa kanya. Yeah. So actually, yung pagtakbo ni Pastor is actually, wala talaga siyang plano nung una. Ang gusto lang niyang tumulong, part of the solution ng Pilipinas. Okay. So, paano niya magawa yun? So, sabi ko sa kanya na may option naman siyang tumakbo. Ang pagtakbo sa niya is na hindi naman yung iba na politika talaga na may gustong because of politics. Ang sa kanya, purely for public service. Yes. That's why, ang nasabi ko kanina, God-centered platform ang gusto ni Pastor Kibuloy. Priority is the protection of religious freedom. Yun talaga sabi niya. In fact, nag-usap kami ni Pastor 3 weeks ago. We are already discussing sa possibility na pagtagbo niya. 3 weeks ago. Tapos, nawala. Tapos, okay naman. Ang final decision talaga, kagabi lang. Kagabi, mga 6:30 or 7 p.m., doon pa lang siya nagsabi na i-prepare natin yung Certificate of Candidacy. Okay. So yun, nag-prepare tayo ng Certificate of Candidacy, nag-prepare din tayo ng SPA, Special Power of Attorney, and he's authorizing me to file sa kanyang COC. So kasama po natin doon si Boss Marlon Rosete and si Attorney K. Yun yan. Okay. Noong una pa lang actually na tayo ay nagpunta sa Kingdom of Jesus Christ, actually mga January this year. Kaya tayo, yung unang punta natin doon, nakilala natin si Pastor at nakausap natin. Actually, nagbiruan pa nga kami noon kasi pinag-usapan namin kung magiging presidente siya ng Pilipinas, ano ba yung mga gagawin niya? At medyo nagulat kami talaga doon sa mga plano niya sa Pilipinas. Oo, meron pa siyang gustong mangyaring lahat ng korap bitay. Paparilin dyan sa luneta. Ganun siya katindi. O, noong mga panahon na yon. So, nung pinakita natin kung gaano kaganda ang KOJC at yung mga properties nila, yung Glory Mountain, Prayer Mountain, doon nakita ng mga taong hindi miyembro ng KOJC na napakaganda pala talaga. Yun ang tinatawag natin na yung exhibit number 1. Exhibit number 1 is the King Dome, the biggest dome in the world.
Exhibit number 1. Exhibit number 2, the KOJC. Ano yung leadership ni Pastor Kibuloy sa KOJC? Ang tanong, yung ibang mga tumatakbo ngayon, senador, may mga exhibit ba? Or laway lang ang puhunan nila? Ito, may resibo na. O ito yung nagawa. Kaya ni Pastor, kaya ni Pastor nga na private citizen pa si Pastor. How much more kung maging senador siya? Correct. Di ba? He is a senator, boses siya ng mga inaapi. Boses siya na walang mga boses sa government. Boses siya sa mga ordinaryong Pilipino. Correct. Yun ang klase na leadership ni Pastor Kibuloy. Siguro may dagdag ko, Attorney, no? Yung isa sa exhibit ni Pastor Kibuloy, alam mo kung ano? Yung love your enemies. Tama. Kasi nakita natin yung kahit na ginaganon sila, minahal pa rin nila. Tama. Bakit importante sa politika yan? Yung love your enemies. Ibig sabihin, walang magiging patas. Hindi yung pagkalaban, tuturing ng kalaban, pagkakampi, bibigyan ng pabor. Ito hindi. Kung kaya mong mahalin ang iyong kaaway, matindi yun. Yes, tama. That's why yung mga platform niya, sabi niya sa akin, so which in my speech, yung speech niya, yung speech ko kanina, nilista ko lang lahat yung mga pinagsasabi niya kagabi sa akin. Impromptu ko sinasabi yun, but nilista ko lahat ng sinasabi niya. Ano sinasabi niya? Focus siya sa education. Massive quality education. Yes. Kailangan bigyan ng boses ang mga ITs, yung mga indigenous people. Number 3, yung tinatawag na transport group. Kailangan din natin ng mga batas about transport group, i-focus po niya dyan sa Senado. Another, yung tinatawag na sa mga senior citizen. Pastor Kibuloy, yes, mukhang bata si Pastor, but he is already a senior citizen. So, siya ang magiging boses ng senior citizen doon po sa Senado. And lastly, ang priority niya aside sa religious freedom is zero corruption. Makita naman natin sa KOJC, may corruption ba doon? Wala. So, yung tinatawag na discipline of Pastor Kibuloy sa kanyang leadership in KOJC, yun ang i-apply niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Correct. At ito nga, lagi namin pinag-uusapan na, Attorney, no, na kung ang ugali ng lahat ng mga Pilipino, hindi naman lahat, siguro majority ng mga Pilipino, katulad ng mga ugali ng meron ng KOJC, mabilis na uunlad ang Pilipinas. At ito pa, no? Kung yung mga kababayan natin ay marunong pumili ng isang kandidato, si Pastor, kahit hindi na mga kampanya, mananalo to eh. That's why nga, Coach, Master Julia, may tanong sa akin, paano daw mag-campaign si Pastor? Yun. Ang sagot ko isa lang. Isa lang. Hindi kailangan si Pastor ang mag-campaign. Tayong mga taong bayan na naniniwala sa advokasya ni Pastor Kibuloy, tayo ang mag-campaign for him. Correct. Kasi unang-una, no, yung sinasabing resibo, nandyan na lahat. Nandiyan na. Nakikita natin, wala nang duda, meron talaga isang nagawa. So kung ikaw, magre-research ka, makikita mo si Pastor Kibuloy, nagawa niya yung mga ganito, ano pang gagawin mo? Ba't di mo pa iboboto? Tama. Di ba? Bigyan natin ng patotoo yung massive education na plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Marami mga senador dyan, natapos na lang yung kanilang mga termino. Hindi man makapagpatayo ng mga paaralan. Si Pastor Apollo Kibuloy, katulad ng sinasabi natin, dyan sa Tamayong. Nagkaroon po ng eskwelahan dyan na high school kasi elementary lang yung eskwelahan dyan. And naawa siya sa mga taga-ron, gawa ng hanggang elementary lang inaabot ng kanilang edukasyon kasi hindi sila makababa sa nayon para makapag-aral kasi ang layo. Wala kalsada. So ang ginawa ni Pastor, nagtayo siya ng high school dyan sa Tamayong. At aside from that, meron siyang Jose Maria College. Tama. At ang nakita ko yung mga members na ang dami, lalo na dito sa SMNI, yung mga nag-aabuga siya na mga natin, anchors, yung mga taga KOJC na mga nakakasalamuhan natin na sobrang busy, nag-aaral ng abogasya. Talagang makikita mo dito kay Pastor at yung turo niya sa kanyang mga miyembro, wag mag-settle sa kung ano yung meron ka. Tama. Kaya nga maganda yung yung dapat lagi natin tinuturo natin sa ating manunood, yung pagboto. Dapat yung pangako nagawa na. Lagi nyo itatanong, yung pinapangako ba ng kandidato nyo, nagawa na niya. Pagka hindi, sinungaling yan. Kahit sino pa yan. Hindi ka pwedeng mangako na hindi mo nagawa. Ano pa, pagpraktisan mo yung posisyon? Tama. Si Pastor, hindi nangako.
Nandyan na eh. Nandyan na eh. Di ba? May exhibit na. May resibo na. I-apply na lang niya sa buong Pilipinas. Hindi pa nangangako, meron na nagawa. So ito lang yan mga kababayan. Ito lang mga kababayan. Unang-una, titingnan natin kung may nagawa na sa komunidad or sa isang komunidad na pinamumunuan or kinabibilangan niya. Doon natin titingnan sa kandidato. May nagawa ba? Tapos may bahid ba ito ng korupsyon? Kasi yung korupsyon naman talaga ang tunay na kalaban natin dito sa Pilipinas. At ang pangatlo, kung paano siya makakatulong sa ating bansa. Now, babalikan natin yung una. Kung yung nagawa niya ay nakatulong sa kanyang pinamumunuan, ibig sabihin yan, makakatulong yan sa buong bansa. Tama. Then, Attorney Mark, ito, tanong din to ng mga netizens natin. Kaya ba ng isang tao na walang korupsyon sa kanyang DNA na i-influence ang Senado na may 24 na miyembro? So 24 senators yan. So si Pastor Kibuloy, siya mag-influence sa ibang mga senador na zero corruption. Purely for public service. Kailangan ang mga senador boses ng taong bayan. Correct. Hindi pwede na, yung say, boses ng taong bayan, sila yung boses. Same time, dapat marunong silang makinig. Lalo na sa mga ordinaryong mga Pilipino, lalo na yung mga na victim sa mga bagay, yung mga ordinaryong Pilipino, mga IPs, kailangan may boses. Doon sa House of Senate. Correct. Sa lower house, sa Congress, may mga party list na, may mga congressman. But may isang senador na willing makinig sa ordinaryong Pilipino. Correct. Oh, Kaya alam si mo- Pastor Kibuloy lang yan. Alam mo, meron akong mga sinasabi na yung mga boboto, sasabihin nila, ay, itong kandidatong to, boto natin kasi ito mayaman na to, hindi magkukorap. Hindi. Kaya lang ang tanong, may kakayanan ba? Yo. Yung iba naman sasabihin, ito matalino to, magaling na abogado, etc. etc. Pero ang tanong, korap naman. Oo, gano'n. Kay Pastor Kibuloy, hindi. Walang gano'n. Meron siyang kakayanan kasi ang tagal na niyang leader and at the same time, hindi korap. Tama. Nandun yung dalawa eh. Tama Present yun. na yun. At sabi nga, exhibit. Makikita nyo na eh. Hindi mo na pwedeng totoo ba yun? Totoo ba yun? Tama. Diba? Ito, Nakita mo Nakita nandiyan na. eh. That's why ang gusto ni Pastor, he wants to be part of the solution sa mga problema ng Pilipinas. Yeah. So yun yan. So ano yung mga problema? Kahirapan, dami nagugutom, daming mga sa education, kulang yung education natin, sa corruption, sa droga. Yun mga problema sa taong bayan. So he wants to be the solution of those problems. Nakita naman natin sa KOJC, walang corruption. Maganda yung quality of education sa JMC. So, yun ang gusto niyang i-apply sa buong Pilipinas. Hindi lang doon sa KOJC, but buong Pilipinas. Yeah. Yung the kind of leadership na in-apply niya sa KOJC, yun din ang i-apply niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. So, ibig sabihin, kumbaga, kung ano ang nararamdaman o nararanasan na ginhawa ng mga membro ng KOJC, gustong iparanas ni Pastor sa buong Pilipinas. Yes. That's why, ang gagawin natin, hindi na kailangan ni Pastor mag-campaign. Yan. Tayo ang kailangan mag-campaign for Pastor. Kasi bakit? Kailangan natin ng klaseng leader kagaya ni Pastor Kibuloy. Correct. That's why, tayong mga Pilipino, lalo na yung naniniwala sa advokasya ni Pastor Kibuloy, lalo na yung naniniwala sa klaseng leadership ni Pastor Kibuloy, tayo mismo ang mag-campaign for him. Correct. So, nananawagan tayo. Doon, di ba nagtanong tayo nung nakaraang araw? Nagtanong tayo kung ano sa palagay nyo. Gusto nyo ba? Or ano sa opinion ninyo kung sakasakaling tatakbo na senador si Pastor Apollo Kibuloy? Majority of the people, sinabi yes na yes, Yes. 100%. So now, inaasahan namin yung yes talaga ninyo. So tulungan natin, magtulungan po tayo, ipalaganap natin sa ating mga kilala, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan ninyo na may isang pastor, Apollo si Kibuloy, na tumatakbo. Yes. At kung halimbawa may sinasabing mga negatibong komento laban kay Pastor Kibuloy, kayo nakakakilala or kayo nakakaalam ng totoo, paliwanag nyo sa kanila. Ganon yan. Yeah. That's why, Diba? ang kailangan natin ngayon, hindi lang yung boto. For example, hindi pa naman campaign period, but ang kailangan natin, hindi lang yung boto. Correct. Yung But kailangan natin ang suporta. Yeah. Kailangan natin yung tinatawag na volunteerism. Volunteer tayo, mag-volunteer tayo to come for the campaign Correct. for Pastor Kibuloy.
It's about time na tayo mga Pilipino makaranas na rin ng kaginhawaan. Kasi ito ang problema sa ugali ng Pilipino. Pagdating sa pagbabago, hindi natin kagad tinatanggap. Oo, at saka minsan, sa mga kumpanya, ganyan pag may bagong proseso, magre-reklamo na kagad tayo bago tayo bago tayo sumunod. Yeah. Yun ang problema natin So, meron tayong enough na panahon para i-prepare yung ating mga sarili doon sa change. Yeah. Sa mga changes na na mangyayari kapag kasi Pastor Apollo Kibuloy ay pala rin na maging senador. Pero eto, gusto ko sagutin ninyong tatlo mga partners. May tanong kasi dito yung mga netizens. Sige. Sabi nila, baka naman kaya tatakbong senador yan kasi maghihiganti lang yan. Hindi. Ang paghiganti, hindi yan kasama sa vocabulary ni Pastor Kibuloy. Ang pagtakbo niya is for public service in the name of God sa pangalan sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yun talagang basis bakit siya tumakbo. Dahil sa Panginoong Diyos at sa Pilipinas nating mahal. So doon siya mag-focus, hindi sa paghihigante. Ano bang kailangan pa siya maghigante? Kung hindi, ano bang kailangan niya papatunayan? Ang kailangan niya ngayon is paano niya i-share yung kind of leadership ni Pastor Kibuloy sa taong bayan. Para i-share yung kanyang pagmamahal sa mga ordinaryong Pilipino. Nakita natin ang pagmamahal ni Pastor sa members ng KOJC. Yun, kung exhibit number 1, yung pagmamahal niya na binigay niya sa KOJC, yun din ang pagmamahal na ibibigay niya sa lahat ng mga Pilipino. Pocholi. Alam mo, sa tingin ko, hindi maghihiganti si Pastor Kibuloy. Kasi nakakasama namin ng mga taga-KOJC, mga taga-SMNI. Hindi naman kami tanga para hindi maramdaman kung merong paghihiganti sa kanilang puso. Nararamdaman namin wala. Sa katunayan, pansinin nyo ngayon. May humihiganti ba sila? Bumabanat ba? Wala. Di ba hindi? Hindi nyo ba napunayan? Hindi, nakita natin yan, Kos, doon sa KOJC compound nung galan yun. Yung siege. Last month yata yun, di ba? Last month, 2 months ago. Doon natin nakita na nanaig ang pagmamahal. Kahit kalaban, kahit mga gumamit na ng dahas, dapat mahalin kasi kapwa Pilipino, kapwa anak ng Diyos. Kahit before, doon sa siege, until now, wala tayong nakikitang paghihigante. Kayo sumagot sa mga nanonood. Kayo sumagot, meron ba sa kanilang naghihigante ngayon? Wala kami, sa paligid namin wala Pag nag-uusap-usap kami dito, grabe, pagmamahal pa rin yung inaano. Sinisita nga kami, yun yan. Love. Mahalin natin. Pero ito masabi ko lang, ito ang pagtakbo ni Pastor Kibuloy, game changer. Tama. Bakit game changer? Ang dami po sa mga basahin nyo yung comments, ang daming excited sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy. Alam mo yung parang nabuhayan sila ng loob na dati tinatabangan, wala, magkakadayaan lang yung eleksyon, sila na lang ang mananalo. Pero ngayon iba. Excited na naman, parang gustong na nilang mga panya para kay Pastor Kibuloy. Meron silang nakukuhang pag-asa. Kaya ang ganda nitong pagtakbo ni Pastor Kibuloy na to. Buti na lang, nakinig siya sa sigaw ng taong bayan. Yes. Actually, yung talagang forced sa desisyon ni Pastor Kibuloy, of course, may mga bulong-bulong dyan, kasama ko dyan na nag-advise, but ang number 1 talaga is yung mga members na gusto, yung mga taong bayan na gusto siyang patakbuhin. Correct. Yun talaga nag-influence sa kanya or nag-push sa kanya para tumakbo. Yan. So, komentuhan ko lang din yung kung maghihiganti si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita po natin nung nangyari, dugtungan ko yung sinabi ni Atty. Mark kanina. Yung nangyari doon sa Kingdom, dyan sa Davao City, 16 days na hindi pinapatulog yung mga miyembro, may nasasaktan, may nahaharas and all that. Pero noong ikahuling araw, imbis na magalit yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, nung umaalis yung mga pulis na nangharas sa kanila, pinasasalamatan pa nila. Tama. Niyayaka pa nila. Wini-wish well pa nila yung mga pulis. So, doon pa lang sa sitwasyon na yon, talagang makikita mo yung turo ni Pastor Kibuloy at yun,
love your enemy. Kahit sa loob ng halos isang buwan na pananatili namin doon, hindi kami nakaramdam ng yung galit sa kanilang puso. Nagagalit ngayon, pero maya-maya, wala na. Wala. Hindi sila nagtatanim ng galit. So wala akong nakikitang rason para maghigante si Pastor Apollo Kibuloy. So, etong pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy, ito ay purely para makatulong sa sambayan ng Pilipino at para magamot siguro, no, ang cancer na sumisira sa ating lipunan. He wants to be the part of the solution. Yan. Yun talaga ang focus, yun talaga ang reason bakit tumakbo si Pastor Kibuloy. Yun. At dugtungan ko na yun sa Atty. Marco, no? Kaya ngayon, gusto kong iparating sa ating mga kababayan na talinuhan po natin yung pagboto. Kung iboboto natin ang katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na may resibo, may mga nagawa, maghanap pa po tayo ng ibang katulad niya. Kasi kung si Pastor Apollo Kibuloy lang ang mananalo na may magandang adhikain sa ating bayan, baka mahirapan si Pastor Apollo Kibuloy na itaguyod yung kabutihan. Tama. So, kailangan maging talinuhan natin. Piliin natin yung talagang makakatulong sa bayan, hindi yung bayan ang tutulong sa kanila para magpayaman. Tama, ganun. Diba? So, mga tao ngayon, very excited na and na daming natuwa sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy. Totoo. In fact, may namit ako kanina, umiyak pa. Nung nalaman niya na tumakbo si Pastor Kibuloy. Iba ang feeling daw nung yung saya nung nalaman nila na si Pastor Kibuloy tumakbo pagka-senador. Yan. Attorney Mark, masasabi mo bilang isang abogado na yung mga batas natin patungkol doon sa separation of state and yung church, kailangan nating paigtingin pa or kailangan pa nating mas pagtibayin. Kasi masasabi rin ba natin na itong pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy ay makikinabang yung mga, kasi dito sa Pilipinas napakaraming mga religious denominations, napakaraming simbahan. Yes, tama. Yun. So sa tingin mo ba makakatulong yung pagtakbo niya? Kasi alam naman natin na yung mga batas na ginawa para dito sa mga simbahan ay nangyari sa KOJC Pwedeng mangyari yan sa lahat diba? Yung sinasabi niya na religious freedom ang focus sa kanyang platform, hindi yan religious freedom for KOJC. Religious freedom yan ng lahat ng mga Pilipino. Ma-Kristiyano ka man, ma-Muslim ka man, ma-Buddhist ka man, ma-Hindu ka man, lahat ng reliyon. Kailangan ang government should respect yung tinatawag na religious freedom. That's why, kailangan yung mga holy grounds should have more protection in law. More protection against state forces. Yun ang sabi niya. More protection. What do you mean by more protection? Hindi lang ordinary warrant of arrest, pwede ka nang lumusob sa isang holy grounds. In fact, in my suggestion nga, dapat kung pwedeng puntahan ang holy grounds, but there should be a higher court that will be the one to give a warrant. Hindi pwede search warrant. Pwede ang higher court, like for example, Court of Appeals. Hindi pwede na ordinary court lang mag-issue niyan. Kasi we need to respect the holiness, the holy grounds sa lahat po ng mga simbahan. Because that is part, not only as a Filipino, part yan sa ating human rights na meron tayong tinatawag na paniniwala sa Panginoong Diyos. And that part sa paniniwala, that's part of the constitutional right and human rights, and part yan na tinatawag na international law on human rights. Attorney, meron akong tanong, o baka naman napag-usapan nyo na ni Pastor Kibuloy yun. Kasi isa sa pinakamalaking problema ng bansa natin ngayon ay droga. Tama. Meron na ba siyang plataforma patungkol dyan? O tanong nyo sa kanya kung anong plano? Ang sa platform sa droga, related yan sa zero corruption. Yes. Alam mo ba yung droga, bakit nakalusot yung mga drug lord? Yes. Bakit nakalusot yung mga daming mga sindikato sa droga? Because of corruption. Lagay. Bribery. Lagay doon, lagay dito, padulas doon, padulas dito. Correct. Pag zero corruption, drugs wala yung drugs. Pag zero corruption. Yung lagay-lagay, di ba? Yan, that's a form of corruption. Kasi number one, maganda ang mga batas ng Pilipinas. Of course, hindi naman perfect, but maganda ang ating batas. Ang problema sa batas ng Pilipinas, the proper implementation. Correct. The how to implement the laws. Malambot. Bakit malambot?
corruption. Correct. Di ba? Bawal yan. O, may lagay. O, pwede na. O, yun yan. So, ibig sabihin, pag zero corruption, there will be a proper implementation sa ating batas. Correct. Oo. Yun yan. Alam ba, kukuha ka ng mga papel-papel sa gobyerno, di ba? Ibabayad mo na lang. Mag-utos ka na lang, hindi ka nang ulang ng appearance. Oh, yun na. Eh di, biyari na. Oh. So, Corruption na yun ang related sa anti-drug na advocacy of Pastor Kibuloy. Kasi kahit gaano kaganda ang anti-drug law na gagawin sa Pilipinas, pag grabe ang korupsyon, kahit anong droga yan, anong drugs yan, lusot yan. Daming mabubulag ng mga pulis kahit nakita na, wala ko nakita. Bakit? Takpan ang mata ng ilang libo, ilang milyon. So yun yan, pag zero corruption, malinis ang Pilipinas, same time, there will be a proper implementation and execution ng batas ng Pilipinas. So, corruption talaga. Number one. Isa pang magandang naisip ko nga is, di ba, ang bansang Pilipinas nakabase yung ating pag-unlad, yung progress sa laki ng inuutang natin. Tama. Di ba? Alam naman natin na itong Kingdom of Jesus Christ, itong kanilang kingdom, the reason why, ang tagal-tagal na ginawa ito, kasi hindi po sila nangutang para ipagawa ito. Walang utang yan. Kung gusto ninyong matapos natin ito, magsisipag tayong lahat, magtutulong-tulong tayo para matapos natin ito. At proud na proud sila doon. So doon pa lang sa ganung disiplina pa lang, kung kung mapapractice natin lahat ng mga Pilipino, yung ganung mentality, maganda ang Pilipinas. Tama. Di ba? Wala. Saan ka makakita sa buong Pilipinas ng ganyan? Exhibit number 1, Kingdom. The biggest dome in the world. Hindi utang. Hindi utang. Di ba? Hindi utang yan. So yun yan, hindi pa senador. Yung mga tulong ni Pastor sa mga IPs. Yes. Mga indigenous people. Yung tulong ni Pastor sa edukasyon, yung mga bata na binigyan ng tamang edukasyon. Scholarship doon sa maging abogado ka, scholarship. Doktor, scholarship. Tsaka yung sa mga nasasalanta ng mga... Yes, yan, yung mga nasasalanta sa mga bagyo. Ang tanong, private citizen pa si Pastor. Diba? Private citizen. Ma-imagine natin, anong klaseng senador si Pastor? Kasi nagawa na nga niya hindi pa siya... wala siya sa government, private citizen pa lang siya. How much more kung nasa public sector siya bilang isang senador? Na magkakaroon siya ng sarili niyang pondo para itulong sa sambayan ng Pilipino. Sa hindi lang niya ginawa ngayong 3 years ago kasi tatakbo siya. Matagal niya nang ginagawa yan. Yes, tama. Actually, kung ayuda yung tinulong niya, napakalaki na niya. Kasi ilang taon na yan, ilang taon nang tumutulong si Pastor. Kasi kailangan natin, Kos, na magtulong-tulong ang lahat ng mga Pilipino. Correct. For the campaign of Pastor Kibuloy. For helping Pastor, kung anong kailangan natin tulong sa kanya. Kasi yung tulong natin ni Pastor, hindi tulong niya. Hindi niya tayo kailangan. Tayo mga Pilipino, kailangan natin ay si Pastor Kibuloy. Gagamitin natin si Pastor Apollo Kibuloy para na sa ganun. Yan. Makaramdam tayo na kahit konting kaginhawaan. Kasi zero corruption, pero Tama. isipin na natin kung zero corruption, napakaganda nun. Mga politiko kasi natin sa Pilipinas, epal. Masasabi ba natin si Pastor Apollo Kibuloy ay epal? Hindi. Kasi, di ba yung mga natin sa gobyerno na nagbibigay ng ayuda, yung mga mukha nila halos ilagay na nila doon sa kanilang ayuda. Akala naman nila pera nila yung bibigay nila. Pero ito si Pastor tumutulong nang hindi niya binobroadcast. Wala. Tsaka yung tinutulong niya, kung ano yung pangalan kung ano yung pangalan ng balde, yun na nakasulat dyan. Hindi. Wala mukha niya. Di ba? Mukha niya. Tsaka hindi pera ng taong bayan yung itinutulong. Kung tutuusin, Pera niya na yan, pwede niyang ilagay kung tutuusin, pera ni Pastor yan meron siyang karapatan na ilagay ang mukha niya kasi pera niya yan tama. Pero hindi niya nilalagay. Yung ibang mga kandidato natin, ay yung mga politik. Napakalaki yung mukha nila. May kilala ako dyan. Binigay, May kilala ako dyan. Oo, kilala mo yan kilala mo yun. Kaibigan mo yun dati. Kilala namin Yung bigay ng bigay. Tsaka yung isang kilala natin, kaibigan ni attorney yun. Kaibigan ko? Kaibigan niya yun. Sorry, Torny, kaibigan mo pala yun. Pero ito ang problema. Pero alam mo si Pastor Kibuloy hindi epal. Kasi kung epal yan, 2016 pa lang, ano na yan?
naging secretary na yan. Alam naman natin malapit sa kay PRRD, di ba? Pero hindi, wala siyang posisyon. Wala. Nanatiling pastor, di ba? Hindi siya nag-take advantage sa kanyang friendship with ni President Duterte. When focus lang siya sa public service, focus lang siya sa kanyang ministry, and of course, sa KOJC. And now, yung gagawin naman niya is paano siya makatulong sa taong bayan. Paano siya makatulong sa Pilipinas. Yun ang focus talaga ni Pastor, maging solusyon sa problema ng Pilipinas. So, sinasabi mo, attorney, yung administrasyon ngayon, nakikinabang yung kanilang mga kaibigan. Ito si Pastor Kibuloy, nung administrasyon ni PRD, napagastos pa siya. Oo. Hindi siya nakikinabang. Friendship, yes. Friendship. Closeness, yes. Yung close camaraderie, yes. But nag-take advantage ba siya? Hindi. Wala. Hindi siya, Kung iba yan, gabi. secretary na yun. Baka magkapatid pa. Ikaw dito ka. Kapatid, dalawa, sekretary, Parang ako, si Banat pa. Parang mayroon nung ganun ngayon Pero wala mo natin ito itong problema na pag-uusapan natin, pera. Siyempre, kampanya, gagastos tayo dyan. Paano to, attorney, naka-freeze yung mga assets ni Pastor? That's why we need to volunteerism ang kailangan natin. Yeah. So, huwag tayo mag-expect na mag-campaign tayo na may mga, mayaman dito, may mga daming magastos. Hindi. Tayo mismo ang mag-volunteer tayo, mag-focus tayo sa family natin, mga kaibigan natin, doon tayo mag-campaign. I-convince natin sila na mag-campaign, na tulungan si Pastor, na mag-campaign din sila for Pastor. Yun lang. Siguro, tanungin natin yung viewers natin. Kung tutulungan nyo ba si Pastor Kibuloy, ikampanya. Press 1 press 1. Doon sa mga manonood. Press 1. Klaruhin natin hindi kami humihingi ng pera para tulungan si Pastor sa mga kampanya. Ito lang ang gusto namin. Noong panahon kasi ni PRD, nagbayanihan ng mga Pilipino. Wala din pera si PRD nung tumakbo siyang presidente. Pero nanalo siya kasi gusto natin. Tama. Tayo mismo yung nangampanya para kay PRD, bakit hindi natin gawin din ngayon? Hindi kami humihingi ng piso para kay Pastor, walang ganun. Pero ang hinihingi namin sa inyo, sana makumbinsi natin bawat isa sa mga membro ng pamilya natin na iboto si Pastor Apollo Kibuloy kasi malaki ang may tutulong ni Pastor sa bayan. Sana nakikita ni Pastor to. Sana nakikita niyo. Umuulan ng buwan, no? Lahat ng mga messages sa mga pages ninyo, naka-print yan. Binigyan natin ni Pastor. Bilasan niya ngayon. Alam ba yun? Ganyan kapalo? Pinin dito. Sa lahat ng mga pages yung 3, print ganyan kakapal. Binasa ni Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. So yun ang ito mga viewers, importante yung inyong mga comments. Kaya ayun nga, nakakarating kay Pastor pati yung mga comments ninyo. Piniprint nila para mabasa niya kung gaano kalaki yung suportang kasi sa panahon talaga ngayon, kapag ikaw ay nasa isolation, anxiety, depression, mag-ano yan mag-kikik lahat yan. Pero sa pag nakikita ni Pastor yung inyong mga paghihikayat sa kanya, tumaas yung moral ni Pastor. Nung nakita niya yung mga comments sa mga pages ninyong 3, tumaas ang moral ni Pastor. Galing. And that is one of the reason na nag-decide siya na tumakbong senador this election. Overwhelming. Grabe. Hindi, tsaka ang dami nating nakikita na mga hindi kaanib ng KOJC. Lalo na yung ibang mga relihiyon, ibang mga denominasyon, yung ibang mga kapatid natin sa Muslim. Sabi ko nga ni Pastor, yung kasikatan, sikat ka na po. Ang kailangan lang natin, yung pagiging famous mo, Pastor, how can we convert that into votes? Correct. Kasi hindi naman ito pasikatan In election, it's purely mathematics. Numbers game. Numbers game yan. So how can we convert yung popularity into votes? Yun yan. So that's why kailangan natin ng mga volunteers. Kailangan kung sinong gusto mag-volunteers. I think maybe the SMNI will have a hotline dito kung sino gusto mag-volunteer or email or group chat or ano ba. Basta kung sino gusto mag-volunteer para sa campaign. That will be happen this coming February pa. Next year pa naman But ngayon, planning pa lang kung anong gusto mong gawin natin. So ngayon, mag-ready na tayo. Ready na, preparation. Ang kailangan natin ngayon, preparation. Correct. Preparation for the
February campaign. Yun. Kasi ang kalaban ni Pastor, mayayaman. Mayayaman. Maraming Ang mga kalaban ni Pastor, mga dati nang nanggaling sa Senado at alam na kung ano ang technique. Yes. Mga veterano na to eh. Veterano na, alam na kung paano kukuha ng mga boto. Again, ang investment natin dito, laway natin. Laway. Sabi nga ni Yorme, di ba? Laway-laway lang to. Laway lang. By the way, sa yung mga OFW, mention ni Pastor na focus siya sa programs sa mga OFW. Oh, okay. So, kung sino yung mga OFW, yung mga volunteers, maybe we should have an hotline here para pwede tumawag, makipag-coordinate. So, may mga tao tayo sa ibang sulok ng mundo, sa Hong Kong, sa Japan, sa Malaysia, even in Europe, may mga tao po tayo doon, ng mga Pilipino, na yung mga OFW can vote. Well, ako naniniwala ako na maraming magbo-volunteer dito. So, base dito sa comments, nakikita natin yan. Napakaraming magbo-volunteer. Kasi karamihan dito sa nanonood sa atin ay mga OFW din, may mga taga-Pilipinas. Pero ito iba-ibang pangalan. Kasi tinitingnan ko, baka mamaya may doble-doble. Pero iba-iba talaga siya. Iba-ibang pangalan. Special mention talaga ni Pastor ang OFW and IPs. Ayun. Yung mga IPs, meaning yung IP? Mga tribes, mga indigenous people, yung IP. mga nasa hindi na aabot na minsan. So yun. Kasi si Pastor mismo is may pangalan siya eh. Opo. May datu, anong pangalan sa Meron. May pangalan siya. Nakalimutan ko lang yung pangalan siya, pero may pangalan siya. Pastor mismo is an IP. IP din siya. So, special mention niya yung mga IPs and mga OFWs. Mahal na mahal ni Pastor Giboy. Ito nakakatuwa, may sumagot pa 2. Ang sagot niya 2 dahil dalawa daw silang mag-asawa na boboto. Kaya i-convince nyo rin yung asawa ninyo. Ay, boto rin si Pastor Kibuloy. Mga kamag-anak, mga kapitbahay dyan. Mga kamag-anak. Mga classmates, o sino mga grupo dyan. So, Yung mga kamarites ninyo. Ito yung sinasabi natin, Coach Oli, lagi. Na kailangan yung mga hinahalal natin, yung galing mismo sa mga ranks natin. Si Pastor Kibuloy, nagsimula yan, kamote lang kinakain nila. Tama. Oo, na talagang hirap sa buhay. Nasa bundok nakatira. Mantakin mo na palago niya yung Kingdom of Jesus Christ sa loob lang ng 39 years. From rags to riches. Oo. Yes. Talagang Ito, Dato Pamulingan pala. Dato Pamulingan, yes. Thank you. So doon tayo dapat magbase. Alam ni Pastor kung ano ang formula sa success. Yes, tama. Kasi galing siya sa galing siya sa hirap eh. Tapos narating nila yung ganitong estado ng ganitong estado ng buhay, ganitong stability. Yung Rags to Riches, maganda yung maging movie. Yes. Pastor Kibuloy, the movie. Actually, yung pinag-usapan namin kanina. Boss, naalala mo yung sinabi ni PRRD nung nag-meeting tayo doon sa may resort na dapat yung mga namumuno sa ating bansa ay yung alam kung ano yung kalam ng sikmura na may Kasi hirap. Ibig sabihin, si Pastor, si PRRD, halos parehas pinanggalingan niya kahit sa mahirap din. Tama. So, Hindi spoiled, no? hindi spoiled. So, ibig sabihin, Hindi entitled. kung magiging leader si Pastor, parang baka maging katulad din siya ni PRRD na yan talagang yung paglilingkod talaga binigay sa taong bayan. Very simple. Kanina, sabay kami kumain. Very simple yung pagkain. Kaming dalawa. Kami dalawa lang kumakain. Pero ganun lang, very simple. Hindi ko maramdaman na he is famous na tao. Kasi kumain kami parang tatay ko ng kausap ko eh. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Tapos kain ganito, yung lato ko may ulam. Kuha ko pagkain, kinain ko. Pastor, ito rin, kain ka, Pastor. Ganun. Ito nga, may bigay sa amin si Pastor. Nagbigay pa ng kopya sa Balateros. Pastor, di ba? Sana mapanood ni Pastor. Huwag niyo ubusin, magagalit ako. Yun ang lagi nating iisipin ng mga Pilipino, ng mga kababayan natin. Naku po, kailangan po yung nagsosolve ng problema natin, pinagdaanan yung problema natin. Paano niya isosolve nang hindi niya nararanasan yung problemang sinosolve niya. So, importante ito, si Pastor Apollo Kibuloy, lahat ng klase ng problema. Pinagdaanan. Pinagdaanan. Ang isang gusto ko na nila, Master Jude, bago ko ibigay sa'yo, ang isa kong gustong disiplina sa kanila, yung make something out of nothing. Yan. Napakaganda nun.
So, walang puhunan eh. Wala nga. Tapos Sige. makakapag-produce ka ng something. Tsaka ito, patunayan lang natin na si Pastor Kibuloy talagang matiisin. Ngayon, baka iniisip nila naka-aircon si Pastor Hindi. Kibuloy, naka-TV or may TV. Walang special treatment doon. Walang electric, walang aircon. Walang special treatment. So, kung ano yung iba, walang special treatment doon. Yun ang patunay na kaya ni Pastor mamuhay ng simple. So, tama. galing siya dun eh. Kaya hindi na mahirap para sa kanya yun. Tama. Di ba? Yan talaga si At saka Pastor. ito maganda talaga sa KOJC, yung material na value ng bagay, inalis nila eh. Wala silang pakialam. Para sa kanila, yung isang Ferrari ay kotse lang sa kanila yun. Wala silang attachment doon. Para sa iba, yung jet na meron siya, luxury, para sa kanya, means of transportation yon para mas mabilis siyang makapunta sa mga sa kanyang mga gawain. Tama. So, yun ang kagandahan. Aalisin natin yung yung last, yung greed. Hindi ba? Kung gusto natin ng ganong klase ng gobyerno, ng leader, Ayan. Actually, yung mga tao ngayon, very excited na sa mag-campaign. Correct. Wala pa, February pa ang campaign period. So, wala pa tayong campaign. Ang gagawin natin ngayon, hindi mag-campaign. Kung hindi, yung message ni Pastor Kibuloy. The kind of leadership. The kind of leadership, ano bang klase na yung pamumuhay ni Pastor? Paano niya pinalaki yung mga members ng KOJC? Paano niya didisiplina ang mga members ng KOJC? Yun ang gagawin natin ngayon. This is not campaigning. This is not campaigning. Diba? Napakilala lang tayo. Diba? Napakilala lang tayo. We're just stating the facts. Yeah. Ano talaga. So, Attorney Mark, ito ulit tatanungin ko. So, itong desisyon ni Pastor Apollo Kibuloy ay kagabi lang. Noong mga nakaraang buwan, nung siya ay nung kayo nag-uusap bago pa 3 siya months, bago pa mangyari yung siege, bago pa siya mawala sa Kingdom of Jesus Christ, na pag-uusapan niyo naman na gusto niyang pumasok sa politika? Never namin pinag-usapan ang politika. Kundi, usap lang kami about mga plano sa SMNI, mga purely, walang serious talks. Purely, Mark, sino ka ba? Ano ba mga ginagawa mo? Parang nag-usap lang kami ng mga personal things. So, never namin pinag-usapan ang politika. Before yun, mga December, mga last year. But 3 weeks ago, I think 4 hours kami nagkasama doon sa KOJ, kung saan sa ngayon. 4 hours. So, of course, sa 4 hours kami, dalawa lang. So, kahit ano lang pinag-usapan namin. We talk about the Bible. We study, nag-Bible study kami. We talk about everything. Yes. So, lahat na lang until napag-usapan namin ang politika. Na wala sa plano. Hindi ko wala ko intensyon na i-convince si Pastor. Wala ding intensyon na makinig sa akin about politika. Napag-usapan lang. And we talk about, what if, Pastor, papasok ka sa politika? What if, Pastor, you run for senator? Ganoon lang. Sabi niya sa akin, ikaw ang nagbukas na naisipin ko ang pagpasok sa politika. So yan, tama naman yan. But I'm just, nagbigay lang ako ng hint sa kanya. But of course, tibang-tibang niya, kung papasok, ano bang disadvantage, ano ba yung pros, ano naman yung con pag tumakbo ako sa politika. Wala talaga siyang plano na tumakbo. So, hindi niya siya kinonvince. Walang convince na nangyari. I just opened his mind na what if. Wala ko sinabi na, Pastor, takbo ka. Wala ganun. What if tatakbo ka, Pastor, sa ngayong election for senator? What if? Yun lang. Then, parang nabukas yung isip niya kung ano. So, iniisip niya na yung pros and yung con. Tapos, after mga 3 days or 4 days, actually, nung day na yan, pumayag na siya. Na, yes, I think okay yung mag-senador. After day 3, may nag-text sa akin, inutusan niya na, stop, cancel, di tayo tatakbo. So, okay. Di na namin pinag-usapan. Nakalimutan na. Okay. After, ngayon, kagabi, doon pala siya nag-decide na tatakbo siya for senator. Okay. Alam mo kung ba't ko natakbo? Mga partners. Kasi lagi ko naririnig, i-quote ko lang si Sister Nori, nung habang tayo ay nandoon sa 16 day na actually yung isang buong buwan na pag-stay natin sa Kingdom, laging sinasabi ni Sister Nori yun sa akin na
everything is scripted na yan. Tama. Scripted na lahat to, kalooban to ng Ama. God's God's na to, kumbaga tama. God's will na to. Ito yung talagang gustong mangyari ng Panginoon. Kasi bago kami umalis sa Attorney Mark bago kami umuwi, 1 month kayo dun eh. ang pinapaunan kami ng libro, mga libro ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung mga istorya ng mga members, mga kanya-kanyang istorya ng mga members, nandoon. So, naisip ko ngayon na kaya siguro din binigay sa atin yon para mas makilala pa natin si Pastor at mas may paliwanag pa natin sa mga tao kung anong klaseng leadership meron talaga si Kasi, Pastor. speaking of leadership, nung 3 weeks ago, we just talked about the Bible. Nung kagabi, nakita ko, aside sa Bible, may mga Lee Kuan Yew book, yung mga how Lee Kuan Yew managed Singapore. May mga ganun na. So, baka sign ito na papasok sa politika, yung mga books about leadership, books about management. So, may mga libro sa mga ganun. Ano kayo yung purpose nito? May decision na pala. Pumayag na pala hindi na pumayag na parang na-convince na siya na tumakbo, but hindi galing sa mga kausap niya. Of course, isa ko doon, but sa mga pages ninyo. Yun ang totoo. Bakit? Pwede nga kakapal, Pwede kakapal, di ba? Okay ba sa inyo tumakbo si Pastor Kibuloy? Print dito yung sa SMNI, yung sa inyong mga pages, pwede kakapal. Binasa niya. Word for word, lahat pala yun, binasa niya. Bago siya matulog, binabasa niya yun. Binabasa niya yun. Doon siya nag-convince sa boses ng taong bayan. Doon siya nag-convince na bakit siya gustong tumakbo pagka senador sa Republika ng Pilipinas. Tadhana yan eh. Yes. Ako naniniwala na posibleng ito'y tadhana kasi yung pangyayari hindi naman to gawa-gawa lang eh. Parang yung dahil sa sitwasyon kaya siya napunta dyan sa desisyon na yan. Yes, at nabigyan siya ng time makapag-isip-isip na pasukin na itong politika. Na-convince talaga siya sa taong bayan. Na-convince siya sa mga netizens natin, lalo na sa mga followers, lahat ng media. Kasi, lalo na yung mga followers ninyo. Kasi binasa niya word for word, binasa niya lahat. So, yun ang isa sa nag-convince sa kanya na tumakbo. But of course, iniisip niya yung pros, ang con, and sabi niya, I think this is the sign from sa taas. May sign ito na papasukin niya ang politika. Yes. So tulong-tulong po tayo sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, sa mga manonood. Tulong-tulong po, ikampanya natin. Social media, malakas po yan. Tatandaan natin, napakalaking parte ng pagkapanalo ni PRRD. Yes, social media. Ang social media. Pati ni President Bongbong Marcos. Social media din ang nagdala. Dalawang presidente na ang niluklok ng social media. Kayo daw assign, sabi ni Pastor, kayo assign daw sa social media. Yes. Wala mo. Napakalaking responsibility. Pero kayo daw. feeling Kaya ko, lang eto wala po kaming ginto. Volunteer. Wala kami ipapangakong ginto sa inyo. Ipapangako lang namin yung totoong mga istorya ng mga nabago ni Pastor Kibuloy ng mga buhay. Yes, At kung gusto natin na mabago din ang ating buhay, pati yung ating bansa, pati yung klase ng pamumuno sa bansa natin, isama na natin si Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang sa dasal, pati sa pagpaplano natin sa future natin. Yes, tama. Tsaka ito balikan lang natin 2 years ago yung mga vlogs natin, hindi sila naniniwala. Sana naman ngayon, maniwala na kayo. Di ba? Ano yung mga sinabi namin? Di ba nagkatotoo ngayon? Alam mo kung mababasa ni Pastor tong mga comment ng ng mga netizens, grabe, overwhelming. Sa totoo lang, ang daming bashers usually. Tama. Pero ngayon, wala. Wala. Makikita mo, puros magaganda yung mga sinasabi nila. Sa my page, I check yung mga basher. I-click lo. Bakit isang one friend lang? So, ibig sabihin, yung mga basher, mga trolls. Daming trolls. Tsaka yan, attorney, may isang tao, mayroon yan mga 10 page. Bayad yan. Mga bayad yan. Bayad yan, ganun yan. Bayad yan. Kaya comment lang kayo At piniprint na ngayon ni Sir Carlo yan. Papadala na yan. So comment kayo lahat ng mga gusto nyong mga
words of encouragement kay Pastor Apollo Kibuloy, I-comment niyo dyan. i-comment niyo dyan dahil nakakarating sa kanya. Yeah, Bagamat hindi siya nakakapanood ng ating mga programa, nakakarating sa kanya yung inyong mga Comments lahat. comments. May transcript pala to si Pastor na binabasa niya, na binabasa. Bago siya matulog, binabasa niya yung mga comments sa program. Yan. Napakahusay, napakahusay. Ayan na nga. Ay talaga namang ibang klase ang pagtanggap ng tao, and sigurado ako na yung mga nasa Senado at yung mga tumatakbong senador ngayon, talagang magandang laban. Iba na. Napakaganda ng laban. Kasi kailangan talaga natin si Pastor, unang-una sa lahat, na heartbroken ang mga Pilipino Dahil sa hindi pagtakbo ng mag-amang Duterte sa Senate, in-expect talaga nila na si PRRD or at least si Basti man lang tumakbo ng senador. Actually, kanina nga, ine-expect pa nga, may mga fake news pa na kumalat. Na si PRRD daw, nag-withdraw sa kanyang takbo ng mayor. Para mag-senador. At pupunta raw siya rito dahil mag-file daw siya ng COC for senator. So talagang umaasa ang mga tao na may mga Duterte na makapunta sa national. Yung boto nila kay Duterte, kay Basteman, kay PRD, ibigay lang natin dito. Ayun na nga yun. Ayun na nga yun. Ganun lang naman kasi. Kaya nga, siguro talagang lahat ng to nangyayari dahil Ito'y kalooban talaga. kalooban talaga Kalooban. Alam mo, siguro biglang kinabahan yung mga nagbibilang yung mga tumakbong senador na sa tingin nila nasa number 11, 12, 13 sila. Biglang hindi nila nakita from nowhere, biglang tumakbo si Pastor. Urong sila ngayon. Maganda manawagan din tayo doon sa mga, alam ko nung panahon ng KOJ siege, yung 16-day na na kinubkob ang KOJC. Alam ko na maraming mga simbahan. Yung maraming mga simbahan ang nakikisimpatya sa kanila. No? So ito na yung pagkakataon kasi katulad ng sinasabi ni Attorney Mark, yung kanyang plano, mga batas na gagawin para sa yung separation of state and Religious freedom. Yung religious freedom ay ang magbe-benefit po nun lahat ng mga religious organizations sa Pilipinas. So hindi lang KOJC, lahat ng reliyon kailangan may protection sa batas. Correct. Protection kasi kung nangyari yung 16-day siege ng KOJC, pwedeng mangyari sa ibang mga reliyon. Correct. So kailangan natin iprotektahan ang lahat ng reliyon sa buong Pilipinas. That's why kailangan tayo magtulungan. So, that's a part of advocacy or platform ni Pastor. Tama. One of the platform, of course, the number one platform of Pastor Kibuloy, yan, religious freedom. Focus on the religious freedom. That's the number one platform of Pastor Kibuloy. So para sa lahat ito, kaya talagang kailangan, nananawagan tayo sa lahat ng mga religious organizations sa Pilipinas. Ito na, yung inaantay natin. Magtulungan po tayo. Kasi pwedeng mangyari sa inyo, yung nangyari sa kanila. So yung mag-support ni Pastor Kibuloy, hindi lang KOJC. Lahat ng reliyon are welcome for Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Correct. Dahil tayo, hindi naman tayo kay OJC member. Pero supporta tayo kay Pastor. Iba-iba kami. Yes, Panateros mismo, iba-iba. Tama. At saka makikita nyo sa comment section yan. Na ako hindi member pero supportan ko si Pastor Kibuloy. Marami rin nagsasabi, ako hindi member. Paano ba magpa-member sa KOJC? May mga ganun. Kasi nakita nila yung buhay. Tama. Tsaka nung Coach Oli, di ba natatandaan mo nung na-freeze yung asset? Naku, ang daming gusto magpadala talaga. Yes. Oo, na talagang nakita rin natin nung habang nandoon tayo, dagsa ang donations. Hindi lang kasi marunong gusto mag-take advantage ang KOJC. Kasi hindi naman sila tanggap sobra-sobra, baka masira lang. So imagine freeze ang assets ng KOJC, SMNI, but tuloy-tuloy pa rin ang public service. Correct. So yun ang ginagawa natin. That is the kind of leader si Pastor Kibuloy. Kaya Master Judea, meron tayong balita actually tungkol dyan. Asahin mo. Ayun, no? Tatakbong senador ang spiritual leader na si Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ano-ano ang mga plataforma ng Muting Pastor? Alamin natin sa report ni Jason Rubrico. Ilan nga sa mga plataforma ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay ang pagprotekta sa religious freedom ng bawat Pilipino, pagkakaroon ng libreng gamot at mabilis na medical services, pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at higit sa lahat, ang pagpapaigting sa kanyang kampanyang Zero
corruption. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Opisyal nang nakapaghain ng kanyang kandidatura ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagkasenador sa huling araw ng Certificate of Candidacy filing dito sa Tent City ng Manila Hotel. Nais maging senador ni Pastor Apollo upang maging bahagi ng solusyon na re-resolba sa patong-patong na mga problemang kinakaharap ng Pilipinas. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Isa sa mga tututukan ng butihing pastor ay ang pagprotekta sa religious freedom ng bawat Pilipino. Nais din ni Pastor Apollo na tiyakin ang pagkakaroon ng libreng gamot at mabilis na serbisyong medikal para sa mga mahihirap. Ang priority po niya, number 1, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Tiniyak din ni Pastor Apollo na siya ay magiging senador ng bawat Pilipino. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Tututukan din ng butihing pastor ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon na magiging accessible sa maraming Pilipino. Higit sa lahat, paiigtingin ni Pastor Apollo ang kampanya niyang Zero Corruption na matagumpay niya nang nagawa sa The Kingdom of Jesus Christ. Zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Bumuhos ang positibong reaksyon sa mga iba't ibang social media platforms ukol sa desisyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Nagpahayag nga ang ating mga kababayan ng pagsuporta at pagtiwala sa ating butihing pastor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. At yan bang mga plataforma na yan, Attorney Mark, madadagdagan pa? Of course, marami pa yan. Yun lang focus niya. But of course, marami pa yung mga platforms. Kasi yung mga priority progress lang yung sinasabi natin kanina. But maybe after mga ilang linggo, may official tayo ng mga list of platforms na gagawin ni Pastor Kibuloy. In fact, willing siyang mag-join sa debate. Oh, yun. That's why sana pagbigyan siya ng court na to join the senatorial debate. Parang natatandaan ko si Senator Dilema dati. Parang naka-join siya sa debate, ano? I don't know kung naka-join siya. Basta gusto niya personal na mag-join sa senatorial debate. Maganda yan. Kasi meron kasi mga takot sa debate, pero siya hindi. Ito maganda. Gusto niyang makipag-debate para at least makilala siya kung anong klase siyang leader. Correct. And mga programs ni Pastor Kibuloy, malaman kung ano talaga yung mga priority, mga focus niya sa legislations. So, and makita natin anong kakayahan ng ibang mga senador na tumatakbo at saka siya. Yung we can compare. Kasi nandun sila lahat Nakapila lahat ng mga senador na tatakbo. Kita natin si Pastor Kibuloy, kita natin yung ibang mga senador. May kumpara natin. Na makita natin, makompare ng mga Pilipino, sino ba talaga ang qualified na maging Senator of the Republic of the Philippines. Yeah. So it's about time. Ako natutuwa ako dito sa pagtakbo ni Pastor Apollo Kibuloy bilang isang senador kasi at the same time, may mga issue na ipinupukol sa kanya. Ito na yung pagkakataon para may paliwanag yung sarili niya, may lapit niya yung kanyang sarili sa mga hindi miyembro ng kanyang kongregasyon para
makilala nila sila ng lubusan na para mabura na rin sa isipan ng mga Pilipinong hindi nakakakilala kay Pastor Kibuloy, itong mga haka-haka na ibinabato sa kanila. Tsaka palagay ko, it's about time na sumubok naman tayo ng bago. Iba naman. Iba naman. Iba Kasi naman. sipin mo, dati ng senador, wala na ang ginawa. Kung hindi maging attack dog lang, iboboto mo ulit. Sila-sila, same na apelyido, sila na sila. Parang Buti sana- recycled. Oh, Recycled politicians. Actually, hindi lang Coach Oli, hindi lang yung mga mamamayang Pilipino yung excited. Kanina, nung habang tayo ay nag-uusap, marami daw tayong natatanggap itong SMNI. Napakarami daw natatanggap ng mga invitations coming from yung mga mayors na sana sumama daw sa kanila si Pastor pag nangampanya. Marami kanina yun ang sinabi sa atin. So, ibig sabihin, nag-umpisa na. Pati mga local government interesado Kay Pastor at gusto nilang makasama si Pastor sa kanilang pangampanya. So, isa yan sa form ng mga voluntarism. Ngayon na nga. So dami, I'm sure this coming election, maraming mga invitations sa mga local governments na mga local politicians na invite si Pastor na magsalita. But of course, kung hindi pwede, at least may mga officials na mga spokesman naman si Pastor Kibuloy. Again nananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino. Ang ating trabaho ay nagsisimula ngayon. Kailangan simulan na po nating ipakalat yung pare-parehas nating na-experience nitong mga nakaraang buwan. Dahil grabe yung 24/7 na broadcast ng SMNI. Grabe yun. Ang daming mga OFW, mga taga rito na stress na din, hindi natutulog, kasama natin, talagang nakabantay. So kayo yung naging kayo yung naging saksi sa kung anong klaseng leader ito si Pastor Apollo Kibuloy. Kung ano yung mga nasaksihan natin, yun yung gamitin Napuyat natin. ako doon, Boss Daday, sa 24 hours na yan. Schedule ko 3 a.m. Madaling araw tayo para tayong mga... Buti ako alas 7 ng umaga, nakatulog na. Tulog yung mga katabi ko. Grabe yung sakripisyo talaga. Sakripisyo talaga ng mga kababayan natin, pati ng mga talagang sinamahan nila yung mga KOJC members na magbantay dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya sabi nga, everything happens for a reason. Binantayan po natin yan para alam natin yung buong istorya at pagdating ng mga panahon na tatanungin tayo, ba't ko iboboto yan? Meron tayong isasagot. So, yun nakita natin. Kulang ang batas natin na nag-focus sa religious freedom. Yun ang nangyayari sa KOJC. So, kung may batas pa to protect sa mga holy grounds, hindi mangyayari yung nangyari sa KOJC na 16 days siege. Hindi mangyayari yun. May tanong ako, kung sakaling manalo si Pastor Kibuloy, at di ba, alam namin, may Senate inquiry, posible kaya siyang... kasi alam ko, si Pastor Kibuloy, kahit hindi abogado, dahil sa dami niyang abogado at meron pa siyang eskwela, may law school pa siya. Alam niya yan. So maganda siguro makapagtanong-tanong din pagka may Senate hearing si Pastor Kibuloy. Yes, he can do that. He can do that sa senator. Sa senator, he can do that. Kasi part of the power of the senator is yung tinatawag na legislative investigation. Part naman ng power ng isang senator yan. Isa pang maganda nito, si Senator Rizon Tiveros, hindi niya na kailangang ipatawag si Pastor. Kasi kasama niya na araw-araw. Housemate na sila. Maging housemate. Makukulong din? Hindi, housemate sila sa Senado. Baka lalong ma-inlove si Senator Rizal dyan Kasi feeling ko, patay na patay sa kay Pastor. Obsessed siya. Pero at least, magiging na sila magka-classmate. Malay mo. Isa siya sa mga mabago ni Pastor. Di ba? Malay mo naman. Malay mo, lumalabas sila ng Senado, magkasama na silang dalawa. Pwede. Ganun yung katauhan ni Pastor Kinakaibigan niya lahat Bakit maging close pa sila? Maging partner pa sila? Mahalay natin. Maging co-author sa isang batas? Di ba? Siyempre, bago tayo magtapos, hingan muna natin si Attorney Mark ng kanyang last message para sa mga kababayan natin na nanonood ngayon sa social media, pati sa mga cable channels ng SMNI. Sa lahat po ng mga followers ni Pastor Kibuloy, mga believers, lalo na sa kanyang mga advocacy, we are very happy sa dumadami ang supporters ni Pastor Kibuloy, dumadami ang naniniwala sa kanyang advocacy, lalo na ngayon na tatakbo na siyang senador sa Republika ng Pilipinas. Ang kailangan lang natin, hindi lang paniniwala,
hindi lang yung admiration sa mga advocacy ni Pastor Kibuloy. Kailangan natin ang support. Kailangan natin ang volunteerism. Kailangan volunteer tayo lahat na mag-campaign, tumulong sa kanya, hindi lang bumoto, kung hindi magkumbinse ng taong bayan, ng mga kababayan, mga kaibigan. Not now, because hindi pa tayo campaign period, but ipakilala lang muna natin ang advocacy ni Pastor Kibuloy. Anong klaseng tao si Pastor Kibuloy? Lalo na yung mga nag-intriga sa kanya na hindi naman siya kilala. Tayo ang kilala tayo ni Pastor. So, ibig sabihin, we can share ano yung nakita natin sa kanya. Anong klaseng leader si Pastor Kibuloy? Anong klaseng tao si Pastor Kibuloy? So, yun ang role natin. Ipakilala natin si Pastor, lalo na yung mga hindi pa siya kilala. Yes, kilala siya bilang sa pangalan. But hindi pa siya kilala bilang isang tao, bilang isang leader. Yun ang pakiusap natin sa lahat po ng mga supporters, mga naniniwala dyan, na i-share natin ang klase na leader si Pastor Kibuloy, the kind of leadership, yung kanyang mga advocacy. And of course, kailangan natin ng mga volunteers. So hopefully, in the few days from now, may mga hotlines na, may mga group chat, mga emails na who are willing to volunteer for Pastor Apollo C. Kibuloy for Senator movement. Ayan. At sa mga non-believers naman, panawagan natin, kung gusto nyo na rin naman ng pagbabago, bigyan nyo kami ng pagkakataon na pakinggan nyo naman kami para at least malaman naman natin kung ano yung mga hindi natin nalalaman. Yes, diba, Coach Oli? yan. Final message. Maawa kayo. Iba naman. Yan ang isigaw natin. Iba naman. Kasi kung magpapaulit-ulit tayong boboto lang natin itong mga senador na palpak naman, papaulit pa rin, sinasabi nyo palpak sila, tapos iboboto nyo rin, wag ganun. No, doon na tayo sa may resibo. At kitang-kita naman, no, bigyan natin ng pagkakataon ng mga katulad ni Pastor Kibuloy, ni Attorney Jimmy Bondo, makapagsilbi. At malay natin, yung napakasamang sistema ng ating gobyerno ay mabago dahil ika nga, yung influence ng mga bagong papasok, kagaya ni Pastor Kibuloy. Tatandaan po natin, si Pastor Kibuloy, kitang-kita na natin yung leadership. Isa po yan sa problema ng mga nahahalal ng mga politiko. Yung leadership, may iba kilala, yung iba mabait, yung iba mayaman. Pero pansinin mo sa karamihan sa kanila, sikat, pero bagsak sa leadership. Diyan po makikita natin, panalo si Pastor Kibuloy. Pastor, Ayun. Okay, so katulad ng panawagan ni Busdada, ako nananawagan sa mga kababayan natin, lalo-lalo na doon sa mga nanghuhusga kay Pastor Apollo C. Kibuloy, doon sa mga hindi sa kanya nakakakilala. Ako po ay nananawagan na buksan niyo po ang puso ninyo, ang isipan ninyo, kilalanin niyo po ng mabuti si Pastor Apollo Kibuloy dahil mali ang pagkakakilala niyo po sa kanya. Siya po ay mabuting tao, nasasabi po namin yan dahil kami ay nakakasama namin ng mga taga-OJC at nandito po kami sa SMNI. Hindi po kami susuporta sa isang tao na may sabit na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa. Alright? So, buksan po natin doon sa mga nanguhusga, sa mga hindi sumasang-ayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon po, nakikiusap po kami sa inyo. Buksan nyo ang isipan at puso po ninyo. Kilalanin natin si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil tulad na sinasabi namin, hindi pa nangangako, may ginawa na. So, yun po ang kailangan natin. Yung, kung puro pangako lang ang makukuha natin sa mga politiko, mananatiling lugmok ang ating bansang Pilipinas. So dito, kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa nangangako, may nagawa na. So ibig sabihin, mga kababayan nito, ay talaga namang may tutulong siya sa ating bayan, sa ating mga Pilipino at sa sambayan ng Pilipinas. Ayan. At bago tayo magtapos, para naman sa ating Christmas countdown. Ayun. 78 days na lang, Kamanateros, at Pasko na. Merry Christmas sa lahat po ng mga kaibigan natin. Bilis ng panahon, imagine.
Anyway. Ayan na. Kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. And ako naman, si Attorney Mark Tolentino. Para sa Diyos at Pilipinas, nating mahal. Bagong banateros. Merry Christmas! Merry Christmas. Para sa Diyos at Pilipinas na ating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaaman. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaaman.